Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Nagsiling si Jesus kay Nicodemo, subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa ka tukon didto sa disyerto. Sa amuman nga bagay pagabayawon ang anak sang tawo, agud ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang yabugto nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, hindi mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang yabugto nga anak sa kalibutan, sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, hindi pagkondenahon. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo, nakondenar na, bangod kay wala siya magtuo sa bugto nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkondenar. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tao naghigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay malaot ang ila ginahimo. Kagang bisan sino nga nagahimo sing malaot, nagakontra sa kapawa. Kag hindi magpalapit sa kapawa, kay hindi siya luyag nga masapwan ang iya malain nga mga binuhatan. Pero ang bisan sino nga nagaginawi suno sa kamatuuran, nagapalapit sa kapawa, agud mapahayag sang kapawa ang tanan niya nga ginahimo sa pagtuman sa Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Palihog maglingkod ang tanan. May nigugma kong kauturan, ang tema sang akon homily karon amo ang bersikulo 16 sang Ebanghelyo ni San Juan nga kapitulo 3. Kag ini nagasiling, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong anak, ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Ano ang sahi sang paghigugma sang Dios? Ang paghigugma bala sang Dios kaangay sang paghigugma sang nobyo kag nobya? Ang paghigugma bala sang Dios kaangay sang paghigugma sang mga abyan sa isa kag isa? Ano ang sahi sang paghigugma sang Dios? Sa English, maisa lang kita ka term, love, sa nagakalain-lain nga kahulugan sini. For example, nagasiling kita, I love chocolate. Ti ginahigugma mo ang chocolate, o kung may kahulugan nga like, I like chocolate. O kung magsiling ka, I love the poor. Kaangay bala sang pag-love mo sa persona nga na-attract ka, o kung may kahulugan ini nga lain ining love for the poor. Base ang kahulugan sini is not so much love, but I care for the poor. So gani sa English, gagamit lang kita sang tinanga nga love, pero nagkakalain-lain ang iyang kahulugan. That's why, ano ang love diri sa sining Ebanghelyo? Kay ginhigugma gid sang Dios. God so loved the world. Mahangpan naton ini kung gamiton naton ang konsepto sa mga Griego, kay sila iyaya may lengguwahe sa nagakalain-lain nga sahi sang love. Ang una, ang ginatawag nila epitumia, pero ini nga klase sang love is lust, L-U-S-T. Ini nga sahi sang pagigugma iya, purely bestial. Iya sang mga sapat, sinapat-sapat, fleshly, dirty, and therefore
maghambal ka, let's make love. Make love, not war. Daw may mga nuances siya nga, daw hindi pure. That's why it's lustful. In fact, ang lust, o kung kailigbon, is one of the seven capital sins listed among pride, avarice, lust, anger, gluttony, envy, sloth. That's why ang lust nga gina-identify kung kaisa sa love is actually hindi matutuod nga kahulugan sang love. Why? Because ang tuyo sang lust is not to care for others, but to enjoy the pleasure. That's why ang forms sang love nga lust, pornography, and fornication, and adultery, and therefore ining klase sang love, ining klase sang expression sang love is to be rejected and to be avoided. The second term used by the Greek na nungod sa love is eros. That's why may natawag kitang erotic love. But this kind of love is not automatically bad. Kaya ang eros is love by attraction. Hindi bala may attraction ng nobyo kag nobya sa isa kag isa? Kag kun maugdang sila kag pure, ang eros is good. Ang problema ko ng eros, manaog sa lust. That's why ang eros, nagakinahanglan ang kasal sang eros. Ano na lang to kung ginakasal mo kag hindi sila attracted sa isa kag isa. That's why ang eros is some kind of sexual love, which is actually the common form of eros, mutual attraction between a man and a woman. Kag kung pamatian nato ng mga love songs, siguro mga 75% of love songs are about eros. Pamatiin nyo balang love songs? Party sa eros. Pero again, eros could be lust or other way around. But it's attraction, based on attraction. And therefore, because it is based on attraction, wala ka naga-decide kung saan ko ma-attract. It's involuntary. Kaangay nga naga-kisap ang imong mata, nga wala ka naga-decide kung saan ikisap. It's involuntary. That's why ang eros, nga klase sang love, nagasiling kita, to fall in love. Nagakatabo lang. It simply happens. You just fall in love. Wala ka kinanglan mag-decide to be in love. You just fall in love. Kay eros siya. And therefore, it's involuntary. Oftentimes, ining eros is selfish love. Oftentimes. Kay ang iya yang natuyo is to get something from someone. Amo ining nga klase sang love. And therefore, God is not eros. The third kind of love is what we call philia or filio, which comes from, this is the root word of philosophy, the love of wisdom, or Philadelphia, adelpha, meaning friends, love of friends, philia, kagang philo, philosophy, philo, nagasiling, nga ini nga klase sang love is not based on attraction, but based on affection or natawag naton interest. Kagamo ining love sang friends. Makita naton nga nagatipon ng friends, they are loyal to each other. Tungod may common interest sila. Tungod may common work. Tungod may common hobbies. Tungod may common vision, mission. That's why ang friend sang mga nagaobra sa simbahan, lay or Eucharistic ministers, choir, kag mga grupo kag asosasyon is philia. Tungod mag common interest, and they come together and they love each other because they have to implement something. They have to achieve something based on their bylaws or based on their vision. Kag hindi lang nga muna common interest sang family, common hobbies sang magululutod o mag-abyan. It's philia. Therefore, ang philia is not so much love. I think ang translation niya is like. I like you. Pareho kita likes. Pareho man kita dislikes. May commonality kita. May common interest kita. It's not eros.
It's not lust, it's philia. I think ang love sang Dios diri is not philia. Maikapat, agape. Kag ining agape, nagpangita ako translation, is I care. Kay ang agape is a love that is based on your decision. Daw nagasiling ikaw, bisan wala ka naga-care sa akon, but I care for you. It's my decision. It's not about falling in love. Kaya kung falling in love lang kag balatyagon, I won't care. Hindi ko mag-care sa imo. Pero tungod, naga-decide ako, kan anuman ang itsura mo, poor ka man, kangilid is ka man, hindi man kita iya kalibel sa aton sa buhi. I care. And that is agape. In fact, pwede mo mahigugma ang imo nga kaaway, precisely hindi eros, kundi mahigugma mo ang kaaway mo kagang nagahingabot sa imo sa agape, because you can decide to love him or to love her. It's a decision, and therefore it's voluntary kag hindi involuntary kaangay sang eros. Hindi ka makakaman sa imo bata, hindi siya pagigugmaana kay eros na iya, hindi mo, you cannot command eros. Hindi ka makasiling sa bata mo, love her, kag hindi iya love, because eros na, you cannot command eros. Pero you can command, you can give order sa agape. Love your enemies, love your neighbor, because it's a decision. Kalabanan sang pagigugma sa kalibutan is eros. Jutay lang ang agape. In fact, nagaduda ako sa tanan naging kasal ko, daw kalabanan eros kag hindi agape. Kag maprubahan nga hindi agape, kung magamat-amat na sila bulag sa isa kag isa, nga after a year, naga-file na sang annulment, hindi bala nagasiling kita sa kasal, I will love you in sickness and in health, for richer, for poorer, for better, for worse, until death do us part. Hindi bala ang pamangkot ko sa inyo, nagahigugmaanay bala kamo, kagang sabat ninyo, I do, kag hindi nga I feel it, I do, mean to say, nag-decide ka magigugma. That's why ang kasal nga wala sang agape, nga pulo lang eros, worst, nga last lang, nga bunga lang sang init sang lawas, won't last long. Kaya ang kasal nga nagapabilin is may eros siya nga element, pero may agape. Kaya ang agape is a decision. I will take good care of you. I promise to God or before God and before the community na anuman ang matabo, I will take good care of you. Ugaling nagmix klana ang eros, ti padayunon mo ba lang higugmao na imo asawa nga wala ka na sang attraction sa iya, because you confine love sa attraction. And precisely, hindi ka magpadaso pakasal kung wala ka pang sang agape sa imo asawa o kung sa imo nobya o nobyo. Again, wala nagasiling nga puro lang agape, kundi nag-start sa eros, pero hindi magpabilin dira. Otherwise, hindi siya mangin reflection sang God's love, because God's love is agape. That's why marriage, ang asawa kag bana ginadala sa simbahan, kaya ang ila love is the reflection of God's agape. It's not God's eros. Wala man sang eros ang Dios, kundi agape. That's why kung basahon nato nini, ginagape sang Dios ang kalibutan, ginhigugma sang Dios ang kalibutan, tungod nag-care siya kag nag-take action to express His care sa kalibutan. When we say kalibutan or world,
hindi ini kalibutan nga creation, kundi kalibutan ini nga human society. That's why ginigugma sang Dios ang kalibutan, ang human society. Kag ining society is sinful. Ining society is disobedient. Ining society is hating children. Meaning to say, it's a children that hate God. A kind of society that is rebellious sa Dios. Pero ginhigugma sang Dios ining rebellious nga mga kabataan, ining rebellious nga community. Kagbisan pa nga rebellious sila, kung basahon naton, sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong nga anak. So ang rebellious nga mga kabataan, para maluwas, ihatag, italos ang yabugtong nga anak. Agod nga ang mga kabataan maransam, ibaligya ang bugtong nga anak, kag ang kwarta sinang pagbaligya sa iya among ibayad sa nagkidnap. Kabuangan para sa iban nga tao nga ibaligya sang Dios ang iya bugtong nga anak, nga ihalad niya ang bugtong niya nga anak sa cross para maluwas lang ining makasasala nga mga anak, nga mga inayupan malang niya, hindi man bugtong nga anak, nga i-sacrifice niya ibugtong nga anak para luwason ang mga inayupan. Kaya nyo na nga i-sacrifice mo ang imo bugtong nga anak para maluwas mo lang ang imo adopted? Pero ang Dios naghimo sina, God so loved the world that He gave His only Son. Kagin sakripisyo sa cross para makuha kita sa panulay. Mapatawad ang sala. Ang ransom, of course, hindi kwarta, kundi dugo. Dugo sang anak sang Dios, na nagawala sang sala sang kalibutan, na magawala sang sala sang kalibutan. Kagang dugo niya, amo ang ransom sa iya adopted nga mga kabataan. May tani kon adopted nga buot, adopted nga rebelde. Kagamoy ning kahulugan. That's why ginagape sang Dios ang mga kabataan nga rebelde, tagtalo sa ila, ginhatag niya yung bugtong nga anak. Anong matabo? Kaya ginhatag niya agod nga ang magtuo sa iya hindi madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Anong tinaga nga dula dire? Sa Biblia ang dula nga tinaga is perish, so that they will not perish. Kagang perish, hindi nga perishable, nga nagapanos, nagadunot. Perish sa Bible is this: naga-exist ka, pero wala ka pulos. In other words, damo ni, may isa ka balay, tama na kadaan, damo na anay, wala demolish, naga-exist, pero wala pulos. Kagina nga balay is perishing. It continues to exist, but useless, wasted. So nagahambal ang text, agud ang magtuo sa anak sang Dios, mag-exist, pero mangin useless sa Dios. Di bala ang basura wala use? Of course, may recycling kita subong. Pero sa pagkamatod, hindi na mapuslan. That's why kita, salamat sa Dios kay na-recycle kita. Ginhaboy na tani kita sa basura bangod sang aton sala. Pero ginapangitaan pag isang medyo sang Diyos magamit kita. Pero time will come na kung hindi ka magkooperar, you will perish. You will continue to exist, but you will become useless. Example, Father, isang ga-exist pero useless. Mga tao sa impyerno, they exist, but they're useless sa mata sang Diyos. Kagang magtuo sa iya, maga-continue to exist, pero himuon niya nga useful sa iya ginharian. And lastly, ihatag niya ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaginting term nga eternal life, wala nagakahulugan sang time lang, nga wala katapusan nga kabuhi, kundi fullness of life. Kaya oftentimes when we say everlasting life, related dayon sa time nga wala tapos. Pero maghambal kita nga eternal life or everlasting life sa Bible, it means wala tapos, yes, pero full. Meaning to say fullness of life. Meaning to say, do may amo ni example ko,
Siguro may aton diri nga kabuhi, nga lawid ka na, 98 na ang imo kabuhi, pero hindi full. Hindi ka malipayon. Pero may mga tao nga kalamatay, 33 years lang old, pero bugos ang kabuhi. Siya ang may eternal life. In fact, si Jesus, hindi siya 40, hindi siya 90, 33 years old. Pero may eternal life siya. Tungod full ang iya life. That's why when we say, those who believe in Him might not perish, but might have eternal life, it means the fullness of life. Sa panahon sang Kwaresma, hinigugma kong kauturan, ginapamalandungan nato ning pagigugma sang Dios. Nagasiling ka mo si Father, pirmi lang ka sermon party sa sala. Ang sala, epekto lang kung mag-reflect ka sa pagigugma sang Dios. Kung ginahigugma ka ni Papa, Mama mo, kag nakahimo ka sang sala, kung panumdumon mo, kung anong ilapag-antos, magahibi ka. Kag magahinulsol ka sa imo sala. Baw si Mama to, kapadala sang kwarta, domestic helper dito sa layo. Ako yan nagapagusto lang, anak nga movie. Nagapagusto lang ko. Waya ginapanumdum ang love sang iya mother kag sacrifice. Pero once madumduman mo ang love kag sacrifice sa imo mother, hindi na kinahanglan nga sing ganun ka pang maginulsol. Ikaw mismo, bangon sang imo love sa imo mother, magahinulsol sa imo sala. That's why ang text subong is about the love of God. Kay ginapabatsyag sa ato ning paghigugma, kag ang epekto sini is, Lord, I'm sorry. You so loved the world that you gave your only begotten Son para sa akon. Kag ina, sa sininga Domingo, nga ginari opportunity given to God nga ihatag niya kag express niya ang paghigugma niya sa aton through absolution. Kay may mga tao nga hindi magkonfesar, kay nahuya mangonfesar, kay naga-focus sa huya. Pero kung mag-focus sa love sang Dios, nagasiling kaw, sige, bisan mahuyan ako, basta maghatagan ko glory ang Dios, bisan ang pride ko kaunon ko, basta may opportunity lang ang Diyos mag-express ang iyang love sa akon to the sacrament of absolution. That's why go to confession. Not so much nga ma-humiliate mo imo kaugalingon sang sin, kundi go to confession because it's an opportunity and sacred opportunity to receive God's love through the absolution. And that is Lent. Amen?